puntahan po natin yung nangyari kahapon kasi ako po bilang isang non-lawyer at nanonood dito sa impeachment court, ang ine-expect ko ay magkakaroon po ng botohan kung mabubuksan o hindi ito pong BIR at bank records ni VP Sara at ng asawa. Ano pong explanation doon, Attorney Rogie? Bakit binasa na lamang po ni Presiding Chair Attorney Cheese Escudero yung pong naging ruling tungkol po dito sa bank at BIR records? Hmm. Nakalagay kasi sa Rule 6 ng impeachment rules ng Senado na yung presiding officer yung magde-decide lamang ukol doon sa mga evidentiary matters, sa mga objections, motions, at yung mga request ng mga subpoena na yan. Yung request of subpoena is also tied to Rule 21 ng Rules of Court. Ito ay ex parte lamang na minumove ng isang party at ibig sabihin nun non-litigious siya. Napagbigyan lamang na magkaroon ng pagsasalita ng memoranda at saka ng oral arguments because of the request of the parties, and the presiding officer gave much leeway to those argumentations. Pero as to the presiding officer, siya lang yung nakalagay sa Rule 6 na pwedeng mag-decide nun. At siya rin ang pwedeng mag-decide kung ayaw niyang decidean in the first instance at ibabato niya doon sa mga senator judges para pagbotohan. Okay. Pero nakita natin na hindi yung second option yung ginawa ng presiding officer, it is the first option. And ang recourse doon, kapag nagbigay na siya ng resolution, ay kung merong mag-o-object doon, ay tatayo yon at iaapela yon at pagbobotohan yung apelan na yon na wala namang tayo nakita kahapon na nangyari. So based on previous experiences ng mga previous impeachment courts, the ruling stands as unquestioned. Yun yung ruling ng presiding officer. But apparently, the decision read by the presiding officer ay dumaan muna sa caucus. Tama ka dyan, no? Meron ng draft nung last week pa lang yung ating presiding officer. Medyo alam niya na rin naman, no? Dahil itong request na to, it predates the first day of trial. Ni-request na to ng House Prosecution Panel sa kanilang pre-trial brief. Kaya ready na sana si presiding officer nung first day na i-issue to, pero may mga incidents na humingi ng deferral yung both parties para mag-oral arguments. Kaya nung nagkaroon ng caucus, medyo alam niya na talaga yung mga legal arguments na at saka yung mga contentious issues, at doon na pag-usapan na naman nila. Kaya nga siguro na yung mga senator judges talagang nakita nila yung mga kuro-kurong ganon, humingi na muna sila ng extra time para pag-aralan yon kung against ba sila o tatalima rin sila doon sa kuro-kuro na yon ni Senator Judge Escudero nung time na yon. At yun, nakita natin kahapon, wala namang any member of the majority or even the minority who stood up to appeal and to raise a vote of appeal doon sa resolution na yon ng presiding officer. Well, obviously po kahapon alam na rin marahil ni Minority Leader yung resolution na babasahin ng presiding officer. Pero ano pa naging punto doon sa palitan pagbibigay po ng oras, lalo na ho doon sa mga senator judges din, gayong kapag meron na palang desisyon ang presiding officer? Maganda yun kasi nakita natin kung saan nanggagaling yung mga legal na mga position ng bawat parties at saka rin ng mga senator judges. It actually reveals to the public ano yung mga legal arguments na yun and why these legal arguments are very contentious, no? It actually helped the resolution of the presiding officer have more standing or magkaroon ng konting weight dahil na rin nakita natin na hindi ito madaling decision o resolution. Ito ay medyo, yun nga, maraming legal issues na kailangan busisiin nung presiding officer. Kaya nung nakita natin yung both parties na nag-oral arguments at tinatanong sila ng mga senator judges din, napakaganda nung ganon kasi kung nangyari lang ay binasa lang ni presiding officer nung July 6 yung kanyang resolution na yon, hindi na mailalahad sa publiko
yung mga legal arguments na yun. And at the same time, the presiding officer softened and hardened on some of the legal issues because of the oral arguments that happened at saka yung mga pagpapalitan ng kuro-kuro ng mga senator judges. So, obviously kahapon, kaya wala na pong tumayo. Kasi kahapon, kasi po kaming mga nanonood kahapon, inaasahan namin may tatayo pang Senator Pangilinan, may tatayo pa po ng mga, alam niyo yun, mga senador na maaari pong humimay pa sa issue, both parties pa sasagutin, pero kahapon po wala na kasi alam na nila yung decision and pabor sila sa decision ng presiding officer. Ganun po yun, ano? That is a fair conclusion to be had, Manong Ted. Kasi syempre, alam naman natin, ang Senado, iba yung workings talaga yan di ba? Parang talagang very collegial talaga yan So, in order na hindi na natin makita yung mga ganong bakbakan doon sa plenary, usually out of the plenary nila pinag-uusapan yung mga ganyan para mas maayos in a gentleman's manner na lang. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.